Exodo Kapitulo 13. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi, "Pakabanalan mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin." At sinabi ni Moises sa bayan, "Alalahanin ninyo ang araw na ito na inialis ninyo sa Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay hinango kayo ng Panginoon sa dakong ito, wala sino mang kakain ng tinapay na may lebadura. Sa araw na ito ay umaalis kayo ng buwan ng Abib. At mangyayari, na pagkadala sa iyo ng Panginoon sa lupain ng Kananeo, at ng Heteo, at ng Amoreo, at ng Hebreo, at ng Jebuso, na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, na ibibigay sa iyo, na lupang binubukalan ng gatas at pulot ay iyong ipangangilan ang paglilingkod na ito sa buwang ito. 7 araw nakakain ka ng tinapay na walang lebadura, at sa ika-7 araw ay magiging isang kapistahan sa Panginoon. Tinapay na walang lebadura ang kakanin sa loob ng 7 araw, at huwag makakakita sa iyo, ng tinapay na may lebadura, ni makakakita ng lebadura sa iyo, sa lahat ng iyong mga hangganan. At sasaysayan mo sa iyong anak sa araw na yaon, na iyong sasabihin, dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin nang ako'y umalis sa Ehipto. At sa iyo'y magiging pinakatanda sa ibabaw ng iyong kamay, at pinakaalaala sa pagitan ng iyong mga mata, upang ang kautusan ng Panginoon ay sumaiyong bibig, sapagkat sa pamamagitan ng malakas na kamay, ay inalis ka ng Panginoon sa Ehipto. Isasagawa mo nga ang palatuntunang ito sa kapanahunan nito taon-taon. At mangyayari, pagkadala sa iyo ng Panginoon sa lupain ng Kananeo, gaya ng isinumpa sa iyo at sa iyong mga magulang, at pagkabigay ni Yaon sa iyo, ay ihihiwalay mo para sa Panginoon yaong lahat na nagbubukas ng bahay bata, at bawat panganay na mayroon ka na mula sa hayop, ang mga lalaki, ay sa Panginoon. At bawat panganay sa asno ay tatubusin mo ng isang kordero, at kung hindi mo tatubusin, ay iyong ang babaliin ang kanyang leeg, at lahat ng mga panganay na lalaki sa iyong mga anak ay iyong tatubusin. At mangyayari, na pagtatanong sa iyo ng iyong anak sa panahong darating, na sasabihin, "Ano ito?" Na iyong sasabihin sa kanya, "Sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin." At nangyari, nang magmatigas si Faraon na hindi kami tulutang yumaon, ay pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, ang panganay ng tao at gayon din ang panganay ng hayop, kaya't aking inihahain sa Panginoon ang lahat ng nagbubukas ng bahay bata na mga lalaki, ngunit lahat ng panganay ng aking anak ay aking tinutubos. At magiging pinakatanda sa iyong kamay, at pinakaalaala sa pagitan ng iyong mga mata, sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto. At nangyari, nang tulutan ni Faraon na ang bayan ay yumaon, na hindi sila pinatnubayan ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Filisteo, bagaman malapit, sapagkat sinabi ng Diyos, baka sakaling ang bayan ay magsisipagkakita ng pagbabaka, at magsipagbalik sa Ehipto. Kundi pinatnubayan ng Diyos ang bayan sa palibot, sa daang patungo sa ilang sa tabi ng dagat na mapula, at ang mga anak ni Israel ay samampang nangakasakbat mula sa lupain ng Ehipto. At dinala ni Moises ang mga buto ni Jose, sapagkat kanyang ipinanumpang mahigpit sa mga anak ni Israel, na sinasabi, "Tunay na dadalawin kayo ng Diyos, at inyong isasampa ang aking mga buto mula rito na kasama ninyo." At sila'y naglakbay mula sa Sukat, at humantong sa Etham, sa hangganan ng ilang. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw, sa isang halijing ulap, upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi, ay sa isang halijing apoy, upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakad. Sa araw at sa gabi, ang halijing ulap sa araw at ang halijing apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan.